Magandang araw mga karaba, eto na naman po tayo sa isang kwentong magbibigay sa atin ng kilig, galit, selos at pag-asa. Di ba karaniwan na sa isang kasal, babae o lalaki ang sisigaw ng itigil ang kasal. Pero ngayon, kakaiba tong ating kwento. Bata ang gagawa ng eksena at hindi lang isa, kundi apat na matatalinong bata. Kaya ano pang hinihintay natin, simulan na natin ang ating kwento. Daddy, itigil ang kasal? Sa gitna ng pinakahanga-hanga at pinakamarangyang kasal ng taon, ang pag-iisang dibdib na makapangyarihan at malamig na bilyonaryong si Alexander Valderrama at ang sikat na socialite model na si Samantha. Isang di inaasahang kaganapan ang yumanig sa buong bansa. Bago pa man maipagkaloob ang huling basbas ng pari, apat na magkakamukhang 6 na taong gulang na bata ang bastos na pumasok at humarang sa mismong altar. Ngunit di sila ordinaryong mga bata na pwedeng palayasin ng mga gwardya. Sila ay mga certified geniuses na may kanya-kanyang matutulis na kakayahan. Ethan, ang world-class master hacker na kayang pasukin ang anumang security system sa loob lamang ng ilang segundo. Evan, ang miniature legal prodigy na kabisado ang bawat sulok ng batas. Enzo, ang medical genius na nakatuklas ng mga lihim sa likod ng mga peking gamot at laboratory test. Ella, ang kilalang international child influencer na kayang paiyakin at paamuhin ang sinuman sa harap ng kamera. Sa harap ng daan-daang matataas na bisita at mga nakatutok na lens ng media, inilantad ng apat na bata ang isang 99.9% biological DNA test at ng isang orihinal na marriage certificate. Ang hatol, si Alexander Valderrama ay kasal na, 7 taon nang nakakaraan sa kanyang tunay at legal na reyna, si Ivana Alcantara Valderrama. Ang mas matindi, hindi sila kilala ni Alexander, ang kanyang nakaraan, ang kanyang damdamin at ang alaala ng kanyang tunay na pamilya ay sadyang binura ng isang madilim at pamatay-taong konspirasyon gamit ang pinagbabawal na gamot. Habang nagpupumilit ang utak niyang alalahanin ng nakaraan, ang kanyang puso naman ay mabilis na tumutugon sa tuwing makikita at makakaharap niya si Ivana. Sa gitna ng mga nakatagong kasinungalingan ng taong kanyang pinagkakatiwalaan, ang matalinong paghihigante ng kanyang 4 na henyong anak at ang muling pag-aalab ng isang lumang pag-ibig. May paglalaban ba ni Alexander ang pamilyang nalimutan ng kanyang isip ngunit nakatatak sa kanyang kaluluwa? Isang kwento ng walang kapantay na paghihigante, matinding tapatan ng katalinuhan at ng pag-ibig na kailanman hindi kayang burahin ng kahit anong lason o kasinungalingan. Maliwanag ang liwanag ng araw na tumatama sa marangyang glass cathedral ng St. Jude. Ang amoy ng mga mamahaling puting rosas at imported na lilies humahalo sa amoy ng mamahaling pabango ng mga bisita. Naroroon ang matataas na tao sa lipunan, mga sikat na negosyante, matataas na politiko at mga kilalang personalidad upang masaksihan ang tinuturing ng media bilang wedding of the year. Sa dulo ng mahabang aisle, sa gitna ng marangyang palamuti ng altar, nakatayo si Alexander Valderrama. Siya ang kinatatakutan, iginagalang at pinakabata, ngunit pinakamayamang CEO ng Valderrama Enterprises. Sa kanyang tailored black tuxedo na gawa ng sikat na designer mula sa Italia, kapansin-pansin ang kanyang kakisigan at matipunong tindig. Ngunit sa kabila ng kanyang perpektong itsura, may malamig, walang emosyon at tila kulang na tingin sa kanyang mga mata. Sa nakalipas na 5 taon mula nang magising siya mula sa isang malubhang aksidente, pakiramdam niya'y may malaking bahagi ng kanyang pagkatao ang naitapo na hindi na kailanman nahanap pa. Sa kabilang dulo ng aisle, unti-unting naglalakad ang kanyang fiancé na si Samantha. Nakasuot to ng milyon-milyong halaga ng bridal gown na nakalatag ang mahabang buntot ng carpet. Napangiti ito ng napakatamis, ngunit sa likod ng kanyang makapal na make-up at magagandang mata, naroon ang kasakiman at takot na baka hindi matuloy ang kasal na magbibigay sa kanya ng buong kayamanan ng mga Valderrama. Tahimik lahat habang binabasa ng pari ang huling bahagi ng seremonya. Ang bawat salita tila gumagapang sa hangin, nag-iiwan ng kakaibang kaba sa dibdib ni Alexander. Kung may sino man sa inyo ang may makatwirang dahilan kung bakit hindi dapat ikasal ang dalawang to, magsalita ngayon o manahimik magpakailanman.
Huminga ng malalim si Samantha, handang magpakawala ng ngiti ng tagumpay. Ngunit bago pa man makapagsalita ang pari para sa huling basbas, isang malakas na kalabog ang yumanig sa buong katedral nang malakas na bumukas ang napakalaking pintuang gawa sa Nara. "Daddy, itigil ang kasal?" Isang sabay-sabay, malinaw at determinadong sigaw ng apat na maliliit na boses ang pumatay sa katahimikan ng simbahan. Napasinghap lahat ng mga bisita. Ang kamera ng press na nakalinya sa gilid, mabilis tinutok ang kanilang mga lens sa may pinto. Napalingon si Alexander at sa hindi may paliwanag na dahilan, biglang mabilis at marahas na tumibok ang kanyang dibdib. Isang matinding kuryente ang gumapang mula sa kanyang puso patungo sa kanyang utak, isang pakiramdam na matagal niya nang hindi nararanasan. Apat na batang nakasuot ng napakalinis na mini tuxedo at eleganteng gown ang mabilis na naglakad patungong altar. Magkakamukha sila, mga quadruplets na may mga edad na 6 na taon. Ang kanilang mga kilos ay punong-puno ng otoridad, kagalang-galang at walang katiting na takot sa harap ng napakaraming tao. "Ano to? Sino nagpapasok sa mga batang to?" Galit na sigaw ni Samantha. Nawala ang kanyang pagiging refined socialite habang pilit iniiwas ang kanyang mukha sa mga kamera. "Guards! Nasaan ang mga gwardya? Ilabas ang mga ampo na yan sa simbahan?" Dalawang malalaking security guard ang mabilis na lumapit upang harangin ang mga bata, ngunit ang pinakamatanda sa apat, si Ethan, ay mabilis na humakbang sa unahan. May hawak siyang isang ultra-thin customized tablet. "Subukan niyong humakbang ng kahit isa lamang." Malamig at seryosong wika ni Ethan sa mga guard. Ang kanyang boses may authority na kaparehong-kapareho ng kay Alexander. "Nahako ng main database ng security firm ninyo. Isang tap lang sa screen na to, mabubura lahat ng kontrata ninyo sa buong Asia at ipapasara ko ang kumpanya ninyo sa loob ng 10 minuto. Napatigil ang mga gwardya, nanginginig habang nakatingin sa maliit na batang tila isang master hacker mula sa mga pelikula. At ayon sa Article 35 ng Family Code ng Pilipinas, dagdag na ikalawang bata na si Evan habang binubuksan ang kanyang maliit na leather briefcase at iniaayos ang kanyang salamin sa mata. Ang kasal na ito ay tinuturing na void at inisyo nang walang bisa mula simula. Ang pagpapatuloy sa seremonyang ito ay isang malinaw na paglabag sa batas. Humakbang si Alexander pa baon sa gitna ng altar, pabalikwas sa kanyang pwesto at lumapit sa apat na bata. Napakunot ang kanyang noo habang tinititigan sila. Wala siyang maalalang nakilala o nakasama mga bata sa kanyang buhay, ngunit nang tumitig siya sa kanilang mga mata, sa kanilang mga matatapang na tingin at sa hugis ng kanilang mga mukha, para siyang tumitingin sa sarili niyang salamin. "Sino kayo?" tanong ni Alexander sa malalim at nanginginig na boses. "At bakit niyo ako tinatawag na Daddy?" Lumapit ang tanging babae sa apat, si Ella. Nakasuot to ng magandang puting gown na katulad ng sa isang prinsesa. Matapang niyang tiningnan si Alexander habang may malalaking patak ng luha na nagniningning sa kanyang mga mata. "Kami ang mga anak mo, Daddy," sagot ni Ella sa boses na punong-puno ng pangungulila at pagmamahal. "At ang totoong munting reyna mo, ang tunay mong asawa, ay naghihintay sa labas." Natahimik ang buong katedral. Si Samantha na paatras habang si Alexander napatitig sa apat na batang nakatayo sa kanyang harapan. Ramdam ang pagganig ng kanyang buong mundo. Nagkagulo ang buong katedral. Ang mga mahihinang bulungan ng mga bisita mabilis na palitan ng malalakas na singhap at usap-usapan. Ang mga kamera ng press na dapat sana'y mag-uulat ng pinakamarangyang kasal sa kasaysayan ng bansa ay tuloy-tuloy sa pagpupokus at pagkuha ng larawan sa apat na bata at sa namumulang mukha ni Samantha. "Alexander, huwag kang makinig sa mga batang to." Hysterical na sigaw ni Samantha. Mabilis siyang lumapit at kumapit ng mahigpit sa bisig ni Alexander, pilit ginagamit ang kanyang alindog at luha. "Mga palaboy ang mga yan na pinadala ng mga kalaban natin sa negosyo para sirain ang pangalan mo, para sirain ang kasal natin." Ngunit hindi man lamang tumingin si Alexander sa kanya. Sa halip marahan ngunit seryoso niyang tinabig ang kamay ng babae. "Alexander?" Gulat na bulong ni Samantha habang unti-unting napapahiya sa harap ng maraming tao. Lumapit sa unahan ikatlong bata, si Enzo. Sa apat na magkakapatid, siya may pinaka-malamig at pinaka-kalmang aura.
Nakasuot siya ng maliit na lab gown sa ibabaw ng kanyang tuxedo at may hawak na isang selyadong metallic folder. Kung sa tingin mo mga palaboy lang kami, Miss Samantha, malamig na wika ni Enzo habang binubuksan ng folder. Papaliwanag ko sa iyong agham. Ito ang Certified DNA Paternity Test Result na sinagawa ng 2 pinakamatataas at pinagkakatiwalaang laboratorio sa Switzerland at sa Philippine General Hospital. Nilabas ni Enzo ang mga dokumento at iniabot to ng diretso kay Alexander. Meron kayong 99.99% DNA match sa aming 4, dugtong ni Enzo habang pinaliliwanag ang mga genetic markers sa papel. Ang biological markers mo ay eksaktong nakatatak sa aming dugo. Ikaw ang biological father namin, Alexander Valderrama, at walang sino mang doktor o siyentipiko sa mundong tong mapagkakatuwa sa katotohanan yan. Kinuha ni Alexander ang mga papeles, nanginginig ang kanyang mga daliri habang binabasa ang opisyal na selyo, pirma ng mga kilalang geneticist at kanyang sariling pangalan bilang ama. Ang kanyang puso pabilis ng pabilis ang tibok. Habang binabasa ng ama ang DNA test, humakbang naman si Evan, ang legal prodigy ng pamilya. Binuksan niya ang kanyang maliit na leather briefcase at inilabas ang isang lumang dokumentong nakalagay sa protective glass frame. At para naman sa iyo, Miss Samantha, pahayag ni Evan habang nakatitig ng matalim sa babae sa likod ng kanyang salamin. Ito ang certified true copy ng marriage certificate mula sa National Statistics Office at Philippine Statistics Authorities. Ang aming ama, si Alexander Gabriel Valderrama, ay opisyal at legal na ikinasal 7 taon ang nakakaraan sa aming ina na si Ivana Alcantara Valderrama. Ang kasal na yon hindi kailanman na-annul o na-dissolve. Hindi yan totoo. Peking papel lang yan. Galit na sigaw ni Samantha habang sinusubukan agawin ang frame, ngunit mabilis na humarang si Ethan upang protektahan ang kanyang kapatid. Ayon sa probisyon ng Revised Penal Code tungkol sa bigamy, patuloy ni Evan sa maotoridad na boses ng isang batikang abogado. Ang sino mang subukang makipag-isang dibdib nang may umiiral pang legal na kasal ay makukulong ng hanggang 12 taon. Kung itinuloy mo ang kasal na to ngayon, kasamang makukulong ang pari at ang lahat ng saksi na nakakaalam ng katotohanan. Nang marinig ng pari at mga bisita ang salitang kulong, lalong nag-ingay ang paligid. Ang ilang bisita ay nagsimulang magsialisan sa takot na madamay sa isang malaking legal scandal. Nakatitig lang si Alexander sa pangalang nakasulat sa marriage certificate, Ivana Alcantara. Sa sandaling mabasa at may proseso ng kanyang utak ang pangalang yon, isang matinding kirot ang biglang gumapang sa loob ng kanyang ulo. Para bang may isang dambuhalang pader sa kanyang memorya ang pinupukpok ng malaking martilyo. Napaatras siya at napahawak sa kanyang sentido. Humihinga ng malalim habang nagdidilim ang kanyang paningin. Ivana, nanginginig na naibulong ni Alexander. Ang pangalang niya ay nagdala ng lasa at tamis at pait sa kanyang labi. Isang pangalang pamilyar ngunit nakakulong sa kadiliman. Daddy! Mabilis na lumapit si Ella at hinawakan ng malamig na kamay ng kanyang ama. Okay ka lang po ba? Ang haplos ng maliit at malambot na kamay ng batang babae ay tila isang gamot na agad nagpatahimik sa kumikirot niyang ulo. Tumingin si Alexander sa maliit na mukha ni Ella, mga matang kahawig ng sa kanya, ngunit may lambot na nagpapaalala sa kanya ng isang taong matagal niya nang hinahanap. Hindi ko kayo maalala, pag-amin ni Alexander sa basag na boses habang nakatingin sa 4 na bata. Patawarin ninyo ko, bakit wala akong maalala tungkol sa inyo? Sino si Ivana? Sino kayo? Lumapit si Ethan habang hawak ang kanyang tablet. Tumingin siya sa kanyang ama ng may halong lungkot at galit sa mga taong gumawa nito sa kanya. Alam namin, Daddy, mahinang sabi ni Ethan. Alam namin na hindi mo ginusto ang kalimutan dahil ang alaala mo tungkol sa amin at kay Mommy ay sadyang binura at ipinagkait sa'yo at nandito kami para bawiin ka sa mga taong nagnakaw sa'yo sa amin. Matapos ang malaking eskandalo sa katedral, agad ipinag-utos ni Alexander na kanselahin ang kasal at harangin lahat ng mga mamamahayag. Gamit ang kanyang pribadong convoy ng mga itim na SUV, dinala niya ang 4 na bata sa pinakataas na palapag ng Valderrama Tower. Ang kanyang napakalawak at napakahigpit na binabantay ang penthouse office.
Ito ang kanyang teritoryo, isang lugar na puno ng malamig na salamin, bakal at mamahaling muebles. Ngunit sa pagkakataong to, ang malamig at tahimik na silid na puno ng buhay at kakaibang enerhiya. Nakatayo si Alexander sa tabi ng kanyang executive desk, hindi mapakali habang nakatitig sa 4 na bata na nakaupo sa malaking leather sofa. Ang bawat isa sa kanila ay tila hindi man lamang nasisindak sa kanyang kinaroroonan. Si Ethan agad na kinabit ang kanyang tablet sa malaking command center ng opisina ni Alexander. Mabilis pinalalabas ang libo-libong linya ng mga codes at data. Si Evan, tahimik na nag-aayos ng mga legal na papeles sa ibabaw ng glass table. Si Ella naman ay nakaupo habang masayang umiinom ng warm milk na inihanda ng sekretarya. At si Enzo, ang medical prodigy, nakatayo sa tabi ng personal drawer at safe ni Alexander. May hawak na maliit na syringe at ilang transparent pill bottles na nakuha niya mula roon. "Anong ginagawa mo dyan, bata?" tanong ni Alexander habang pilit pinakakalma ang kanyang sarili. Inilagay ni Enzo isa sa mga bote ng gamot sa ilalim ng kanyang portable digital scanner. Sa loob ng ilang segundo, lumabas ang kemikal na komposisyon nito sa monitor ng kanyang tablet. "Neuroinhibitor," malamig at seryosong wika ni Enzo. Ang kanyang boses ay tila sa isang doktor na may 30 taong karanasan. Isang uri ng napakadelikado at eksperimental na kemikal. Ginawa ito para harangin at sirain ang mga partikular na memory pathway sa utak, lalo na ang mga alaala na may kaugnayan sa matinding emosyon at pagmamahal. Napatigil si Alexander, kunot noong lumapit sa kanyang anak. "Anong pinagsasasabi mo? Gamot niya na binigay sa akin ng personal physician pagkatapos ng aksidente ko 5 taon nang nakararaan. Para yan sa aking chronic migraine at memory retention." Tumingin si Enzo sa ama na may halong habag at galit sa mga taong nagpasimula nito. "Niloloko kanila, Daddy," giit ni Enzo. "Ang gamot na to hindi para gamutin ka. Ito ang dahilan kung bakit di mo maalala si Mommy at kaming 4. Sa nakalipas na 5 taon, ginagamit ni Samantha at ng kanyang tiyuhin si Dr. Ramirez ang gamot na ito para manatili kang bulag sa katotohanan." Naramdaman ni Alexander ang biglang paglamig ng kanyang mga kamay. Hindi magagawa sa akin ni Samantha yan. "Gagawin nila yan dahil sa kayamanan at kapangyarihan ng pamilya Valderrama," singit ni Evan habang inaayos ang kanyang salamin. "Nalaman namin mula sa mga nakatagong records na ikinasal kay ni Mommy ng patago nung kolehiyo pa lamang kayo. Nung nalaman ng pamilya ni Samantha na buntis ni Daddy si Mommy na at 4 ang nasa tiyan niya, pinano nilang tinatawag nilang aksidente." Biglang pumindot si Ethan sa kanyang tablet. Ang malaking monitor sa opisina ay nagpakita ng isang lumang blueprint. Medical files mula sa ibang bansa at mga encrypted bank transactions. Pinagmukha nilang nagkaroon ka ng malubang car crash at nagka-amnesia, paliwanag ni Ethan habang nagsuscroll sa screen. Pero ang totoo, pinalabas nilang patay na si Mommy at kami para tuluyan mo kaming kalimutan, habang ikaw naman ginawa bilang bihag ng sarili mong utak gamit ang gamot na yan. Humakbang si Alexander pabalik patungo sa malaking glass wall na nakatitig sa buong skyline ng lungsod. Ang kanyang utak ay tila ba sasabog sa dami ng impormasyon. Ngunit sa kabila ng pagkalito, may isang malalim na galit ang nagsimulang mag-alab sa kanyang dibdib. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Sa tuwing sinusubukan niyang alalahanin ang nakaraan, nakakita siya ng malalabong imahe. Isang babaeng nakatawa habang hawak ang kanyang kamay. Ang amoy ng sampagita at ang tunog ng 4 na maliliit na tibok ng puso sa pamamagitan ng stethoscope. Humarap si Alexander sa 4 na bata. "Kung buhay ang inyong ina, nasaan siya? Bakit hindi siyang pumunta rito upang harapin ako? Bakit tayo lang?" Bumukas ang heavy automatic door ng penthouse office. Ang lahat ay napalingon. "Dahil ayokong isipin mo na gumagamit ng mga anak natin para lang sa pera at kapangyarihan mo, Alexander," wika na isang napakagandang boses mula sa pintuan. Napatigil si Alexander. Ang kanyang puso ay tumalon sa kanyang dibdib na makita ang babaeng pumasok sa pintuan ng marangyang penthouse office ay nakatayo. Ang isang babaeng tila inukit mula sa pinakamagandang pangarap at pinakamatinding pangarap na nawala kay Alexander.
Ito si Ivana Alcantara Valderrama. Nakasuot siya ng simpleng cream-colored tailored suit na nagpapalabas ng kanyang likas na kagandahan at matatag na tindig. Ang kanyang mahabang buhok ay nakalugay sa kanyang balikat at ang kanyang mga matang puno ng nakagigimbal na sakit, matinding pangungulila ngunit may wagas na katatagan ay direktang nakatitig sa lalaking minahal at ipinaglaban sa loob ng maraming taon. Mommy! Isang sabay-sabay na sigaw ng kagalakan ang kumawala sa apat na bata. Ang apat na henyo na kanina lamang ay napakaseryoso, napakalamig at parang mga matatandang makipag-usap ay mabilis na tumakbo patungo sa kanya. Yumakap si Ethan at Evan sa kanyang bewang, si Enzo sa kanyang kabilang tagiliran habang si Ella naman ay buong tamis na nagpabuhat sa kanyang mga bisig. Inakap ni Ivana ang kanilang apat na anak. Pinikit niya ang kanyang mga mata habang hinahalikan ang noo ng bawat isa sa kanila. Salamat mga anak, ligtas kayo. Pagkatapos ay dahan-dahang ibinaba ni Ivana si Ella. Humarap siyang muli kay Alexander. Sa sandaling magkatitigan ang dalawa, tila huminto ang ikot ng mundo sa loob ng silid. Naramdaman ni Alexander ang isang matinding kuryente sa kanyang buong katawan. Isang kakaibang init at sakit na gumapang mula sa kanyang dibdib hanggang sa kanyang utak. Isang malinaw na imahe ng nakaraan ang mabilis na kumikislap sa kanyang isip. Isang babaeng nakangiti sa ilalim ng malakas na ulan, hawak ang kanyang mga kamay habang sinusuot ang dalawang simpleng pilak na singsing. Ivana, nanginginig at halos walang boses na naibulong ni Alexander. Kamusta ka na, Alex? Mahinang tanong ni Ivana. Pilit itong nagpapakatatag ang kanyang boses kahit ang kanyang mga matay nagsisimula ng mangilid sa luha. Matagal nating hindi nakita ang isa't isa. 5 taon. 5 mahahabang taon. Lumapit si Alexander sa kanya. Ang kanyang mga binti na laging matatag sa harap ng libo-libong empleyado at negosyante ay tila nanghihina ngayon. Tinitigan niyang mabuti ang mukha ng babae, ang kanyang mga panga, ang kanyang mga labi at ang kanyang mga mata. Sinasabi ng mga bata na asawa kita. Humihingal na wika ni Alexander. Sinasabi nilang binura ang alaala ko. Hindi ko matandaan lahat sa ngayon, pero bakit? Bakit ngayon ka lang nagpakita? Bakit tinayaan mong lumipas ang 5 taon na wala ka sa tabi ko? May pait ng ngiting lumitaw sa mga labi ni Ivana habang nagpipigil ng patak ng luha. Dahil nung nagising ka, mula sa 5 taon na ang nakararaan, pinalabas ng pamilya Valderrama at ni Samantha na patay nakot ang mga anak natin sa aksidente? Sagot ni Ivana habang nanginginig ang kanyang mga boses sa galit at dalamhati. Naging mahirap ang buhay ko kasama ng 4 na sanggol. Pinalabas nilang wala akong kwentang babae na gustong sumira sa'yo. Nalaman ko lang na buhay ka at gising na makita kita sa balita ng 1 taon. Ngunit nakita kong kasama mo si Samantha at nakatutok ka sa kumpanya. Mabilis na umiling si Alexander. Hindi ko yan ginusto. Alam ko, Alex. Nalaman ko lang ang totoong dahilan dahil sa mga anak mo. Interrupt ni Ivana habang nakatingin sa 4 na bata na ngayon nakatayo sa kanyang tabi. Gumawa ang mga bata ng sarili nilang investigasyon na hindi ko nalalaman ng una. Sila ang nakatuklas na pinalitan ng iyong mga medical record. Sila ang nakatuklas na pinalabas kang may permanent amnesia at unti-unting nilalaso ng gamot araw-araw para manatiling walang naaalala at madaling manipulahin. Tumingin si Ivana ng diretso sa mga mata ni Alexander, puno ng paninindigan at walang takot. Hindi ako pumunta rito para sa pera mo, Alexander. Pumunta ako rito para sa mga anak natin, para iligtas ka sa mga taong pumapatay sa iyo ng patingi-tingi. At nandito ako ngayon para bawiin ang buhay na pinagkait nila sa ating pamilya. Upang makaiwas sa matalim na mata ng media at sa mga posibleng espiya ni Samantha, ipinasya ni Alexander na dalhin si Ivana at ang 4 na bata sa kanyang pinakatagong rest house sa Tagaytay. Isang marangyang villa na nakatayo sa tuktok ng burol na paliligiran ng matataas na pine trees at malamig na simoy ng hangin. Ito ang tanging ari-arian na kailanman hindi nalaman ni Samantha o ng kanyang pamilya.
Habang apat na batay masayang naglalaro sa malawak at berdeng damuhan sa labas. Si Ethan na nakaupo habang nagsiset-up ng portable satellite network, si Eva na binabasa ang mga kaso, si Enzo na nagsusuli ng mga ligaw na halaman, at si Ella na nakikipaghabulan sa mga puro-paro. Nakatayo naman sina Alexander at Ivana sa malawak na beranda habang nakatitig sa bulkang Taal. Napakatahimik ng paligid. Ang tanging naririnig ay ang ihip ng hangin at ang huni ng mga ibon. Naisip ko dati, baka nakalimutan mo na ako dahil hindi mo talaga ako minahal ng sapat. Mahinang simula ni Ivana. Nakakapit ang kanyang mga kamay sa wooden railing ng beranda. Nakatitig sa malayo habang pilit na ginagapi ang emosyon na gumugulo sa kanyang dibdib. Noong mga unang taon na mag-isa kong pinapalaki ang apat na baby sa isang maliit na apartment sa probinsya, gabi-gabi akong nagtatanong sa sarili ko, bakit hindi mo kami hinanap? Bakit napakabilis mong pinalit si Samantha? Napatingin si Alexander sa kanya. Ang bawat salita ni Ivana ay parang patalim na pumupunit sa kanyang puso. Ngunit nang ipakita sa akin ng mga batang ebidensya ng mga gamot at manipulasyon, dugtong ni Ivana, pumatak ang isang luhang matagal niyang pinipigilan. Nasaktan ako para sa'yo, Alex. Mas masakit palang malaman na hindi mo kami kinalimutan dahil sa sarili mong kagustuhan, kundi dahil pinagkait at binuwag ng ibang utak mo. Pinagkait nila sa'yo ang maging isang ama. Hindi na nakapagtitiis si Alexander. Lumapit siya sa kanya, marahang hinawakan ng dalawang kamay ni Ivana. Napasinghap si Ivana sa kakaibang init at lambot ng hawak nito. Isang hawak na kaparehong-kapareho ng hawak ng kanyang asawa, 5 taon na ang nakararaan. Hindi ko man maalala ang bawat detalye o bawat araw na nakasama kita sa ngayon, Ivana. Seryoso at malalim na wika ni Alexander habang nakatitig sa mata ng babae. Pero tuwing tinititigan kita, nararamdaman ng puso ko ang di pa kaya ng utak ko. May malaking bakante sa akin sa loob ng 5 taon. Pakiramdam ko naglalakad akong patay. Isang shell lang ng tao na walang tunay na kaluluwa. Ngayong kasama ko kayo, nararamdaman kong buhay ako ulit. Alex, lumabas ang tuloy-tuloy na luha sa mga mata ni Ivana. Di na nagdalawang isip pa si Alexander. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mukha, niyakap ang kanyang bisig sa bewang ni Ivana. Hinagkan niya ang labi ng kanyang asawa, isang matamis, napakalalim at punong-puno ng pangungulila na halik. Isang matinding kuryente ang yumanig sa buong pagkatao ni Alexander. Sa sandaling maglapat ang kanilang mga labi, parang may isang malaking pagsabog ng liwanag sa loob ng kanyang utak. Mga flashes ng nakaraan ang mabilis na nagbabalik. Isang gabi sa dalampasigan kung saan masaya silang tumatawa. Ang simpleng silid sa kolehiyo kung saan buong pagmamalaki niyang sinuot ang munting singsing sa daliri ni Ivana. Ang sigaw ng kagalakan at ang kanyang pag-iyak nang sabihin ni Ivana na hindi lamang isa kundi 4 na sanggol na nasa kanyang tiyan. Napahawak si Alexander sa kanyang sentido nang sabihin niyang kumikirot ito. Ngunit sa pagkakataong to, hindi sakit ng lason ang nararamdaman niya, kundi ang pagbabalik ng tunay niyang pagkatao. Alex, okay ka lang? Nag-aalalang tanong ni Ivana habang nakahawak sa kanyang magkabilang pisngi. Nakatitig si Alexander sa kanya, hingal na hingal, ngunit sa kabila ng pawis sa kanyang noo, isang tunay at napakalambot ng ngiti ang lumabas sa kanyang mga labi. Naalala ko, ang amoy ng mga bulaklak sa maliit nating bahay, bulong ni Alexander habang hinahagka ng kamay ni Ivana. At ang sabi mo sa akin nung nalaman natin quadruplet sila, kayanin kaya natin to, Alex? At ang sagot ko sa'yo, basta't kasama kita kahit buong mundo, kaya kong harapin. Napatakip ng bibig si Ivana, tuloy ang napaiyak sa labis na kagalakan. Bumabalik na ang kanyang asawa, ang kanyang tunay na Alexander ay dahan-dahan ang nagbabalik sa kanyang piling. Pagkalipas ng 3 araw sa Tagaytay, nagsani ng lakas at patunay ang buong pamilya. Sa tulong ng walang kapantay na kakayahan ni Ethan sa cybersecurity, pumasok siya sa pinakaligtas na server ng St. Jude Medical Center at sa pribadong account ni Dr. Ramirez. Nakuha niya lahat ng nakatagong CCTV footage, audio recording at financial transactions na nagpapatunay na binabayaran ni Samantha ang doktor ng milyon-milyong piso buwan-buwan para panatilihing tuliro at walang alaala si Alexander.
Lunes ng umaga, nagpatawag si Alexander ng isang di inaasahang emergency board meeting sa mismong headquarters ng Valderrama Enterprises. Pumasok si Samantha sa napakalaking boardroom, nakasuot ng mamahaling designer suit, may kasawang dalawang matataas na abogado at may ngiti ng pagmamataas sa kanyang mga labi. Sa kabila ng nangyaring kaguluhan sa simbahan noong nakarang linggo, naniwala pa rin siyang madaling manipulahin si Alexander dahil sa epekto ng gamot. Alexander, darling! Malambing ang boses ni Samantha habang naglalakad tungo sa kabisera ng mesa. Mabutit pumasok ka na. Kailangan natin ayusin ang ginawang kapangasan at kaguluhan ng mga batang yon sa kasal natin. Naganda na ang PR team ko ng pahayag para sa media. Ipalalabas natin sa isang masamang prank lang lahat wala sa ating mga kalaban sa negosyo. Napatigil si Samantha sa pagsasalita nang dahan-dahang umikot ang executive chair sa dulo ng mesa. Nakatayo doon si Alexander, napaka-Diyos sa kanyang madilim na suit, ngunit ang kanyang mga mata may matinding malamig na galit na kailanman ay hindi pa nakikita ni Samantha. Sa kanyang kanan nakatayo si Ivana, nakasuot na eleganteng formal na damit at may tindig na isang tunay na reyna. At sa kanyang kaliwa, nakalinya ang apat na genius quadruplet, sina Ethan, Evan, Enzo at Ella. Walang peking balitang lalabas sa media, Samantha. Malamig at maotoridad na wika ni Alexander ang nagpatahimik sa buong silid. Nanginig ang labi ni Samantha. Anong ibig sabihin nito? Bakit kasama mong babae at ang mga bastardong... Mag-ingat ka sa pananalita mo, Miss Samantha. Singit ng 6 na taong gulang na si Evan habang iniaayos ang kanyang salamin. Ayon sa Article 359 ng Revised Penal Code tungkol sa defamation at slander, ang pagtawag sa amin ng bastardo sa harap ng maraming saksi may kaukulang parusang pagkulong at matinding danyos perwisyo. Sino ka ba para pangaralan ako, bata? Galit na sigaw ni Samantha. Pumindot si Ethan sa kanyang tablet. Ako ang magpapakita sa iyo kung sino kami. Biglang namatay ang mga ilaw sa boardroom at nag-on ang napakalaking 4K projector screen sa pader. Umalingaw-ngaw sa buong silid ang malinaw na audio recording mula sa opisina ni Dr. Ramirez. Siguraduhin mo lang, Dr. Ramirez, na tataasan mo ang dosage ng neuroinhibitor ngayong buwan. Boses yun ni Samantha na nagpatahimik sa lahat ng miyembro ng Board of Directors. Masyado nang nagtatanong si Alexander tungkol sa nakaraan niya. Kapag nalaman niyang buhay ang tunay niyang asawa at mga anak, mawawalan tayo ng milyon-milyon? Huwag kang mag-alala, Miss Samantha. Sagot naman ng boses si Dr. Ramirez. Basta't siguraduhin mo lang ang porsyento ko sa Valderrama Enterprises kapag naikasal na kayo. Kasunod nito ay mga resibo ng bank transfer, mga peking medical certificate at ang malinaw na CCTV footage kung saan lihim na nilalagay ni Samantha ang pampalito sa inube ni Alexander. Namutla si Samantha. Tumingin siya sa miyembro ng board na ngayon nakatingin sa kanya na may matinding disgusto at pagkamuhi. Fake news yan! Edited yan! Hysterical na sigaw ni Samantha habang nanginginig ang kanyang buong katawan. Alexander, niloloko ka nila. Minahal kita, ginawa ko lahat para sa'yo. Minahal? Nanggagaliiting tanong ni Alexander habang lumalapit sa kanya. Nawalan ako ng 5 taon kasama ng asawa at anak ko dahil sa kasakiman mo. Nilasod mong utak ko at pinagmukha mo akong tanga sa sarili kong kumpanya. Bumukas ang pinto ng boardroom. Pumasok ang 10 armadong pulis kasama ng ilang kinatawa ng National Bureau of Investigation. Samantha Thorne. Wika ng pumasok na police captain habang inilalabas ang posas. Inaaresto ka sa mga kasong frustrated murder sa pamamagitan ng paglalason, kidnapping, falsification of public documents at violations of Republic Act 9262. Kasama mong aarestuhin si Dr. Ramirez na kasalukuyan ng hinuhuli sa kanyang klinika? Hindi. Bitawan niyo ako, Alexander, tulungan mo ko. Mapapahamak ka kapag wala ako. Sigaw at pagwawala ni Samantha habang pilit siyang ginagapos at ginagayugod ng mga pulis papalabas ng silid. Ngunit hindi man lang kumunab si Alexander. Tumingin siya sa babaeng sumira sa kanyang buhay sa nakalipas na 5 taon. Hindi pag-ibig ang ginawa mo, Samantha. Huling wika ni Alexander habang hawak ang kamay ni Ivana. Kasakiman yan. At hindi mo na muling madadampian pa ang pamilya ko. Pagkaalis ng mga polis, pinalabas na rin ni Alexander ang lahat ng miyembro ng board at mga abogado. Sa kauna-unahang pagkakataon sa nakalipas na 5 taon, naging tahimik at malinis ang kapaligiran ng Valderrama Enterprises. Walang kasinungalingan, walang lihim at walang lason.
Naiwan sa loob na napakalawak na executive suite sina Alexander, Ivana at ang 4 na anak. Lumapit si Enzo, ang medical prodigy, sa kanyang ama habang may hawak na maliit na medical kit. Nilabas niya ang isang transparent vial na naglalaman ng kulay rosas na likido. Daddy, ito ang espesyal na serum na binuo ko kasama ng mga eksperto sa Switzerland. Seryosong paliwanag ni Enzo habang inilalagay ang vial at sa isang jet injector syringe. Ito ay gawa sa mga natural na neuroregenerators. Kakainin ito ang mga natitirang kemikal ng lason sa dugo mo at muling bubuhayin ang mga nahihimbing mong memory pathways. Tinitigan ni Alexander ang kanyang 6 na taong gulang na anak. Napangiti siya na may halong pagmamalaki at pagkamangha. Mabilis na itong babalik ang lahat, Enzo? Sa loob ng 2 hanggang 3 linggo. Mawawala na ng tuluyan ang epekto ng gamot, sagot ni Enzo habang maingat na tinuturok ang gamot sa braso ni Alexander. Ngunit ang bilis ng pagbabalik ng alaala hindi nakadepende sa gamot na ito. Nakadepende rin yan sa kung gaano kalalim ang pagmamahal mo kay mommy at sa amin. Dahan-dahang lumuhod si Alexander sa sahig upang maging kapantay ang 4 na bata. Tinitigan niya ang bawat isa sa kanila, ang matalinong tingin ni Ethan, ang seryoso at legalistang mata ni Evan, ang mapagkaringang aura ni Enzo at ang napakalambot na mukha ni Ella. Hindi ko kailangan ng maghintay ng 2 linggo para malaman na kung sino ako at kung sino kayo sa akin, wika ni Alexander. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding emosyon at ang kanyang mga mata ay nagsimulang mangilid sa luha. Napatigil si Ivana, napahawak sa kanyang dibdib. Alex? Humarap si Alexander sa kanyang asawa, dahan-dahang tumayo at lumapit dito. Kinuha niya ang 2 kamay ni Ivana at inilapat sa kanyang dibdib sa mismong tapat ng kanyang mabilis na tumitibok na puso. Naalala ko ang lahat, Ivana. Umiiyak na pahayag ni Alexander. Naalala ko ang gabi sa maliit nating apartment nung kolehiyo pa lang tayo, nung nagsasalo tayo sa isang instant noodles habang pinag-uusapan ang pangarap natin na magkaroon ng sariling bahay. Naalala ko ang gabi sa Tagaytay bagong aksidente nang umiiyak ka sa takot dahil 4 ang sanggol sa tiyan mo at ang sinabi ko sa iyo, huwag kang matakot, Reyna ko, gagawa ko ng isang kaharian para sa inyo. Napahagulgol si Ivana at napatakip ng bibig. Alex, ang aking Alex? Naalala ko kung paano kitang hinagkan sa ilalim ng ulan noong pumayag kang maging asawa ko. Patuloy ni Alexander habang hinahalikan ng bawat daliri ng kanyang asawa. Naalala ko ang pangako ko sa iyo sa harap ng altar ng maliit na kapilya na kahit anong mangyari, kahit mawala pang buong mundo sa akin, ikaw at ikaw ang munting reyna ng buhay ko. Di na nakapagtiis si Ivana. Sinubsob niya ang kanyang mukha sa dibdib ni Alexander at yumakap na napakahigpit. Niyakap din siya ni Alexander ng buong higpit na tila ba binabawi ang 5 taong pait, pangungulila at pagkatago sa kadiliman. Daddy, Mommy! Hindi rin nagpahuli ang 4 na henyong bata. Tumakbo sina Ethan, Evan, Enzo at Ella at pinalibutan ng kanilang mga magulang. Yumayakap sa kanilang mga binti at bewang. Si Ella ay nagpabuhat sa gitna ng yakap ng kanyang ama at ina. Patawad kung nawala ako ng matagal, bulong ni Alexander habang hinahalika ng buhok ni Ivana at ang noo ng kanyang mga anak. Patawad kung pinalipas kong 5 taon na wala ako sa tabi ninyo para protektahan kayo. Wala kang kasalanan, Alex, sagot ni Ivana habang nakatingin sa kanyang mga mata. Ang mahalaga, nahanap ka na ulit namin. Nahanap ka na ulit ng mga anak mo? Tumingin si Alexander sa kanyang 4 na maliliit na henyo, puno ng pagmamalaki at pagmamahal. Mula sa araw na to, walang sino man, walang lason, at walang kasinungalingan na makapaghihiwalay sa pamilya Valderrama. Pagkalipas ng 3 buwan, isang napakaganda, payapa at masayang kasal sa tabing dagat sa pampribadong isla sa Balisin ang ginanap. Walang maingay na mga mamamahayag, walang politikal na interes at walang mga plastik na bisita sa mataas na lipunan. Ang naroon lamang ay mga tunay na taong nagmamahal at nagmamalasakit sa pamilya Valderrama. Ang simoy ng hangin mula sa dagat ay presko.
habang ang mga alon ay marahang humahalik sa puting buhangin. Ang altar na gawa sa mga sariwang prutas, orchids at muling nagbabalik na paboritong bulaklak ni Ivana, ang sampagita, ay nakatayo sa tapat ng nagtatanim na sunset. Nakatayo sa may altar si Alexander Valderrama. Napakagising niya sa kanyang cream-colored linen tuxedo. Ngunit higit sa kanyang kasuotan, ang pinakamagandang pagbabago sa kanya ay ang kanyang mga mata. Wala nang malamig at walang kaluluwang tingin. Pinalitan to ng matinding liwanag, init at ngiti ng isang lalaking nahanap ng muli ang kanyang buong mundo. Nagsimulang tumugtog ang isang napakalambot at romantikong kanta mula sa live string quartet. Unang naglakad sa aisle ang 4 na henyong bata na ngayon masayang masaya at napakalinis tingnan. Si Ethan, ang master hacker, nakasuot ng minisuit, hawak ang velvet box ng mga wedding ring. Si Evan, ang legal prodigy, maayos na nakasuot ng kanyang eyeglasses habang daladala ang Holy Bible. Si Enzo, ang medical genius, ay masayang nagtatapon ng mga flower petals sa white carpet. At si Ella, ang munting prinsesa, ay ang nagniningning na flower girl at maid of honor sa kanyang napakagandang pastel pink gown. At sa dulo ng aisle, kasabay ng paglubog ng araw, dahan-dahang naglalakad si Ivana Alcantara Valderrama. Napakaganda nito sa kanyang simpleng lace wedding gown na sumusunod sa kanyang balong hubog. Ang kanyang buhok ay nakaupdo habang may ilang strands ang pumapaligid sa kanyang mukha. Nakangiti siya habang may mga luhang nanginingning sa kanyang mga mata. Luha ng tunay na kagalakan at tagumpay pagkatapos ng 5 taong pagdurusa. Nang makarating si Ivana sa altar, agad inabot ni Alexander ang kanyang kamay at dahan-dahang inakay ang kanyang asawa. Napatitig silang dalawa sa isa't isa, tila wala ng ibang tao sa buong mundo kundi silang dalawa lamang. Humarap sila sa pari para sa palitan ng panata. Sa harap ng Diyos, ng ating mga kaibigan at higit sa lahat, sa harap ng ating 4 na magagaling at matatalinong anak. Panimula ni Alexander sa malalim at nanginginig ang emosyong boses habang nakatitig sa mga mata ng kanyang asawa. Pinaangkin kong muli sa aking puso at buhay sa iyo, Ivana. Maaaring binura ng ibang aking alaala sa loob ng 5 taon, ngunit ang pagmamahal ko sa iyo nakatatak sa aking kaluluwa. Isang bagay na di kayang burahin ng kahit anong lason o kasinungalingan. Sa mundong ito, ikaw ang aking reyna, ang aking tahanan at ang aking magpakailanman. Nakangiting sumagot si Ivana habang unti-unting pumapatak ang kanyang mga luha. Alexander, sa loob ng 5 taon na wala ka sa tabi ko, ang pag-ibig mo at ang 4 na regalong binigay mo sa akin ang naging lakas ko para lumaban. Kailanman hindi ako sumungko dahil alam kong babalik ka sa amin. Ikaw ang aming proteksyon at kasama ng ating 4 na maliliit na henyo, kompletong muli ang ating tahanan. Mamahalin kita hanggang sa huling tibok ng aking puso. Matapos ang palitan ng mga panata at pagsuot ng mga singsing, inihayag ng pari. Sa kapangyarihang pinagkalob sa akin ng Diyos at ng batas, muli ko kayong pinag-iisa bilang mag-asawa. You may now kiss your bride. Dahan-dahang inilapit ni Alexander si Ivana sa kanyang katawan. Sinuksok ang kamay sa kanyang bewang at hinagkan ito sa labi. Isang halik na punong-puno ng pag-ibig, pangako at habang buhay na proteksyon. Nagpalakpakan at naghihiyawan lahat ng mga bisita. Ew, gross! Biro ni Ethan habang tinatakpan ang mga mata ni Ella. Ngunit hindi may kakailang malaking ngiti sa kanyang mukha. Ayon sa ating family tree calculation, hirit ni Evan habang nakatitig sa kanyang mga magulang. Itong pinaka-statistically perfect na ending para sa ating pamilya. At ayon naman sa medical diagnosis ko, dagdag naman ni Enzo na nakangiti. Ang puso ni Daddy 100% healed na dahil kay Mommy. Tumawa sina Alexander at Ivana at sabay nilang binuhat at niliyag ang 4 na bata sa gitna ng altar. Mula sa araw na yon, hindi lamang nabawi ng pamilya Valderrama ang kanilang pangalan at katarungan. Napatunayan din nila sa buong mundo na walang anumang dilim, gamot o kasakiman ang makasisira sa tunay na pag-ibig at sa matibay na buklod ng isang pamilya. Pagkalipas ng 2 taon, maliwanag at presko ang umaga sa loob na napakalaking mansyon ng mga Valderrama sa Forbes Park. Sa malawak na living room habang nakatutog ang sinag ng araw, sa pader na puno ng mga framed family photos at mga parangal, may isang panibagong mabigat na usapin ang nagaganap.
Nakatayo si Alexander Valderrama sa gitna ng silid, nakasuot ng kanyang polo shirt at shorts, malayo sa dating malamig at nakakatakot na bilyonaryo na kilala sa mundo ng negosyo. Ngayon, siya isang ganap at maalagang ama. Sa kanyang harapan, nakaupo sa sofa ang 4 na 8 taong gulang na quadruplets. Bawat isa ay may hawak na kani-kaniyang mga gamit. Si Ethan ay abala sa kanyang holographic tablet. Si Eva nagsasort ng mga legal documents para sa kanyang pang-elementary student council election. Si Enzo, sinusuri ang isang maliit na microscope test. At si Ella, inaayos ang kanyang crown headband para sa kanyang bagong pabalat sa isang international magazine. Alright, team. Seryosong simula ni Alexander habang nakakrus ang kanyang mga braso. Meron tayong napakahalagang emergency meeting ngayong umaga. Inayos ni Eva ng kanyang salamin. Ayon sa itinerary natin ngayon, dapat nasa beach resort na tayo para sa ating weekend vacation. May nagbago ba sa schedule? Meron, sagot ni Alexander habang sinusulyapan ang pinto ng kusina. Ang mommy nyo, medyo masela ng pakiramdam nitong mga nakarang araw at kaninang umaga may nakita akong 3 magkakaibang pregnancy test kit sa bathroom cabinet. Biglang napatigil ang 4 na bata. Sabay-sabay silang tumingin sa kanilang ama. Pumindot agad si Ethan sa kanyang tablet. Chinek ko na ang huling lab test results ni mommy mula sa St. Jude Hospital. Ang kanyang HCG hormone levels abnormal na mataas. Sumingkit ang mga mata ni Enzo habang pinipindot ang kanyang mini calculator. Batay sa statistical probability at genetic history ng pamilya natin, may 75% chance na hindi lang isa ang nasa loob ng tiyan ni mommy. Wait, gulat na singit ni Ella habang tinatakpan ng kanyang bibig. Ibig sabihin ba nun, magiging ate na ako? Magkakaroon na ako ng munting baby sister? O baka panibagong set ng quadruplets? Malamig ngunit may birong hirit ni Evan. Kung sakali, kailangan natin mag-draft ng panibagong deed of partition para sa pamana ng Valderrama Enterprises. Napahawak si Alexander sa kanyang sentido habang pilit nagpipigil ng tawa. Mga anak, hinay-hinay lang. Hindi pa natin natitiyak kung ilan... Ano yung pinag-uusapan ninyo habang wala ako? Napatigil ang lahat nang pumasok si Ivana mula sa kusina. May hawak na plato ng mga sariwang prutas. Lalo siyang gumanda at ang kanyang mga mata nagniningning sa labis na kaligayahan. Mabilis tumayo ang 4 na bata, patakbong lumapit sa kanyang kinaroroonan. Mommy, bawal ka munang magbuhat ng mabigat? Nag-aalalang sabi ni Enzo habang kinuhang plato mula sa kanyang ina. Ayon sa Section 1 ng ating Family Health Rules, kailangan mong magpahinga sa sofa, dagdag ni Evan habang inaalalayan si Ivana na maupo. Tumingin si Ivana kay Alexander nang may kasamang ngiti at pagtataka. Alex, anong ginagawa mo sa mga anak mo? Lumapit si Alexander, lumuhod sa tabi ng sofa kung saan nakaupo si Ivana. Kinuha niyang kamay ng kanyang asawa at hinagkanto ng buong lambing. Nalaman na ng ating mga munting henyo ang lihim mo, Reyna ko? Mahinang bulong ni Alexander habang inilalapat ang kanyang palad sa tiyan ni Ivana. Totoo ba? Magkakaroon na ba tayo ng panibagong baby? Napakagatlabi si Ivana. Pumatak ang luha ng kagalakan sa kanyang mga pisngi. Tumango siya. Oo, Alex. Nanggaling ako sa doktor kaninang maaga. Nakangiting pahayag ni Ivana. At nakita na sa ultrasound? Ilan, mommy? Sabay-sabay na tanong ng 4 na bata. Twins, masayang sagot ni Ivana. Isang lalaki at isang babae? Malakas na hiyawan ng kagalakan nang kumawala sa buong living room. Niyakap ni Alexander na napakahigpit si Ivana at tinagka ng kanyang mga labi. Isang halik na puno ng pasasalamat sa may kapal. Yes, may baby sister na ako at baby brother. Masayang sigaw ni Ella habang nagtatatalon sa tuwa. Isa-set up ko na agad ang security protocols para sa nursery room. Deklarasyon ni Ethan habang mabilis na nagtatype sa tablet. At ako naman ang maghahanda ng kanilang educational trust fund plan, dagdag ni Evan. Akong mamamahala sa kanilang vitamins at nutrition guide, paniniguro naman ni Enzo. Nakatitig lang sina Alexander at Ivana sa kanilang 4 na anak na ngayon masayang nagpaplano para sa kanilang mga darating na kapatid. Tumingin si Alexander sa mata ng kanyang asawa. Binalikan ng mga taong nawala sa kanila, mga taong puno ng sakit, lason at paghihiwalay. Ngunit ngayon nakatayo sila sa gitna ng liwanag, natanto niyang lahat ng pagsubok ay naging tulay lamang upang mas lalong maging matatag ang kanilang pagmamahalan. Salamat, Ivana, bulong ni Alexander habang hinahawakan ang mukha ng kanyang asawa.
Salamat dahil hindi ka sumuko sa akin. Kailanman hindi ako susuko sa iyo, Alex, sagot ni Ivana habang nakasandal ang ulo sa balikat ng kanyang asawa. Dahil ikaw at ang mga anak natin ang aking buhay at magpakailanman. Sa ilalim ng liwanag ng umaga na puno ng tawanan, pag-ibig at pag-asa ang buong mansyon ng mga Valderrama. Isang pamilyang binuo ng tadhana, pinatibay ng katalinuhan at pinagbuklod ng walang hanggang pag-ibig. At dyan po nagtatapos ang kwento ng The Legal Wife and Her Genius Quadruplets. Maraming salamat po sa inyong pagsama at pagsubaybay sa bawat kabanata ng kwento ni na Alexander, Ivana at ng ating apat na napakatalinong munting henyo na sina Ethan, Evan, Enzo at Ella. Naway nagdala to ng kilig sa inyong mga puso, saya sa inyong araw at paalala na walang anumang pagsubok, lason o kasinungalingan ang makasisira sa isang pamilyang pinagbuklod ng tunay na pag-ibig. Kung nagustuhan nyo ang kwentong to, huwag nyo po sanang kalilimutang i-like, mag-comment ng inyong paboritong eksena o karakter at i-share to sa inyong mga kaibigan. At syempre, mag-subscribe na rin po kayo at i-click ang notification bell para hindi nyo ma-miss sa mga susunod pa nating masusulit at nakakapanghatak na mga kwento. Hanggang sa muling pagkikita sa ating susunod na kwento, ako po ang inyong narrator. Maraming salamat po at God bless sa ating lahat.